Binatikos po si Alvin Aragon ng maraming tao sa social media, asawa po ng dating sex bomb dancer na si Izzy Tarazona, matapos niyang hindi daw payagan ng asawa na sumali sa reunion ng mga dating sex bomb dancers. Sinabi po ng ilan na kinokontrol nito masyado ang kanyang asawa. Naging manipulator daw ito at maaaring si Alvin pa raw ang dahilan kung bakit ito nag-resign sa grupo ng sex bomb dancers. Tinanggihan naman po ni Alvin ang mga akusasyon na ito na siya po naka-impluwensya kay Izzy na umalis sa sex bomb girls. Sabi po niya ang dahilan ng desisyon na ito na mag-resign sa grupo ay dahil hinubog po ito ng kanyang sariling pananampalataya. Ibig sabihin, nag-resign po si Izzy simula nang siya po ay maging isang Kristiyano. Base pa sa isang interview, hindi pinayagan ni Alvin ang asawa na sumali sa reunion dahil ayaw niya na nagsusuot ito ng maiksi sa harapan ng maraming tao. Sabi pa niya, siya lang dapat ang titingin sa katawan nito. Dahil dito, inulan po ngayon ng batiko si Alvin sa kanyang sinabi at marami po ang talagang nagalit. Sinabi ng mga tao na kung sino pa yung nakagawa ng maraming kasalanan, sila pa yung malakas ang loob na magsalita ngayon. Si Alvin po kasi ay dating magnanakaw, dati pong drug addict na nakakilala sa Panginoon at ngayon ay isa ng Kristiyano. Ayon po kay Alvin, ang kanyang desisyon ay batay lamang sa pananampalataya at sa mga turo ng Biblia. Ayaw niya pong maging kasangkapan ng kanyang asawa para ipanganak ang pagnanasa sa puso ng ibang kalalakihan. Mga kapatid, sinabi naman po talaga ito ng Biblia na ang sino mang tumingin sa babae na merong pagnanasa sa kanyang puso ay nagkakasala na ng adultery. Sabi po sa Mateo 5 verse 28, ngunit ako ang nagsasabi sa inyo na ang bawat tumitingin sa babae ng may mahalay na pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Bilang mga Kristiyano, alam din po natin ang mga katuruan na ang mga lalaki po ang ulo ng pamilya. Siya po ang gumagawa ng desisyon, nag-aalaga, namamahala at mananagot para sa kanila. Ang mga asawang babae naman po ay sumusunod sa kanilang mga asawa ng may paggalang, pagmamahal at kusang loob na pagpapasakop. Hindi po ito pagiging alipin, kundi voluntaryong paggalang sa pamumuno ng asawa habang si Kristo po ang matibay na pundasyon nito. Ephesians chapter 5 verse 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia ng kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano na nakaalam ng salita ng Diyos, kapag nanindigan po tayo sa sinasabi ng Biblia, hindi po maiiwasan ang pambabash at sasabihin pa nga na tayo'y nanlalait o nagiging judgmental. 2 Timoteo 3 verse 12. Gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pang-uusig. Kapatid, tandaan niyo po sa mundong ito, sa sandaling piliin po nating sumunod sa Panginoon, haharapin po natin ang samot-saring uri ng persecution at matagal na po itong sinabi ng Biblia. Marami po ang magagalit sa iyo kapag hindi ka na sumusunod sa mga uso at pamamaraan ng mundong ito. Kapag pinili mong sundin ang mga turo ng Diyos kaysa sa kung ano ang sinasabi ng karamihan. Marami po ang magtatanong, magsasabi ng masasama at pagtatawanan ka pa. Magagalit sila kapag ipinapahayag mo ang katotohanan batay sa salita ng Diyos, lalo na kung ito po ay sumasalungat sa kanilang mga paniniwala o paraan ng pamumuhay. Pero magpakatatag po tayo dahil parte po ito ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Marami po ang tumatawa dahil hindi nila naiintindihan ang salita ng Diyos na makapagbubukas po sana sa kanilang mga isipan. Kaya dahil dito marami po ang napapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman sa mga kautusan ng Diyos. Tandaan nyo rin po kapag ikaw po'y nakatagpo at nakakilala na sa Panginoon, walang bahagi ng iyong buhay na hindi mababago. May mga bagay talaga na aalisin ng Diyos sa iyong buhay, mga gawain na hindi na naaayon sa kanyang mga turo. Patunay lamang po na kapag pinayagan mong kumilos ang Diyos sa iyong buhay, lalo na kapag nagsisilbi ka na sa Kanya, marami pong aspeto ng iyong pagkatao ang magbabago para umayon sa kanyang kalooban. Kapatid, sa mundong ito, hindi porket sinabi po ng karamihan ay susundin natin. Tama lamang na magdesisyon po tayo base po sa sinasabi ng Biblia, kaysa magdesisyon po tayo base sa sinasabi ng mga tao, dahil wala pong silbi kahit mabigyan mo ng galak ang mundong ito, kung nasasaktan mo naman ang puso ng Panginoon. Mga kapatid, rejoice kahit buong mundo pa ang manlait o magalit sa iyo, dahil hindi po tayo nakikisama. Sabi nga po sa Roma 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos.